Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lalo pa lumakas ang bagyong Paolo na minomonitor natin at posible na maglandfall anumang oras ngayong araw. At signal number 2 at signal number 1 nakataas na sa maraming lugar ngayon sa Luzon. Alamin natin ang malaking pagbabago sa direksyon nito. Ayon sa pinakabagong datos, ngayong oras ang sentro ng Tropical Storm Paolo ay tinatayang nasa layong 480 km sa silangan ng Infanta Quezon. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 95 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na may lakas hanggang 115 km per hour. Sa ngayon kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 km per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 375 kilometers mula sa gitna nito. Sa kasalukuyan, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang dito ang gitna at timog na bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, silangang bahagi ng Mountain Province, Ifugao at hilagang bahagi ng Aurora. Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan dahil dito asahan ng gale force winds o hangin na may lakas na 65 hanggang 90 km per hour na posibleng maranasan sa loob ng 24 hours. May seryosong panganib ito sa buhay at ari-arian. Samantala nakataas na din ngayon ang signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang mga lugar sa Cagayan na titirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga na titirang bahagi ng Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, hilagang bahagi ng Bulacan, hilagang bahagi ng Pampanga, maging ang hilagang bahagi ng Quezon, kabilang ang Pulilio Island, Camarines Norte, Catanduanes at sa may hilagang bahagi ng Camarines Sur. Inaasahan sa mga lugar na ito ang mga hanging may bilis na 40 hanggang 65 km per hour sa loob ng 36 hours. Mag-ingat dahil may minimal to minor threat na banta ito sa buhay at ari-arian. Narito naman ang latest heavy rainfall outlook na ilabas ng Pag-asa ngayong araw. Asahan mamaya na makakaranas ng matitinding ulan ang ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan at Isabela na makakaranas ng higit 200 mm na mga pag-ulan. Samantalang makakaranas ng 100 hanggang 200 mm na ulan ang Quirino, Aurora, Apayao, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Inaasahan naman ang 50 to 100 mm na mga pag-ulan sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan. Pagsapit naman ng Sabado, October 4, posibleng makaranas pa rin ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan. Paalala, maaring mas malakas na ulan ang posibleng maranasan sa mga kabundukan at matataas na lugar, kaya mas may panganib ito ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman sa pinakauling forecast, sa susunod na 12 oras ay magpapatuloy ang direksyon ni Paolo, pakanluran bago ito tuluyang lumihis, pakanluran hilagang kanluran sa susunod na 24 oras. Sa track forecast, nagbago ang direksyon nito at posibleng maglandfall na ito mamayang madaling araw sa pagitan ng Southern Isabela at Northern Aurora. Bukod dito, nananatiling posible pa ang bagyang paglihis patimog ng track depende sa malakas na high pressure area na nakapwesto sa hilagang bahagi ng bagyo. Pagkatapos tawirin ang kalupaan ng Northern Luzon, si Bagyong Paolo ay lalabas sa West Philippine Sea bukas ng hapon at magpapatuloy sa direksyong Pakanluran, hilagang Kanluran hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado ng umaga, October 4. Habang nasa Philippine Sea, patuloy panlalakas si Paolo at may mataas na posibilidad na umabot ito sa Severe Tropical Storm category ngayong gabi. Di rin isinasantabi ang pag-intensify pa ni Bagyong Paolo bilang typhoon category bago pa man ito maglandfall sa Luzon. Ugaling mag-monitor sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at sumunod sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan. Mga kababayan, manatiling alerto at huwag kalimutang mag-ingat. Ang kaligtasan natin at ng ating pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. At manatiling nakatutok sa mga susunod naming ulat panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong detalye. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa.
Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat, ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.